Anak ka lang ng isang tagalinis. Tapos ang lakas ng loob mong magpakasal sa anak ko? Pasalamat ka nga at tinatanggap pa kita rito. Ito ang nakakagulat na linyang binitawan ng isang biyenan habang sinasampal ang nobya sa loob ng isang marangyang wedding hall. Habang pigil hiningang nanonood ang 200 bisita, yumuko na lang ang nobya habang pinipigil ang kanyang mga luha. Pero sa mga oras na iyon, isang malamig na galit ang nag-aalab sa mga mata ng ama ng nobya na si Ian Veneracion. Ano kaya ang tunay na pagkatao ni Ian Veneracion na kilala lamang bilang isang simpleng negosyante? At anong klaseng paghihiganti ang inihahanda niya para sa pamilyang ng insulto sa kanyang anak? Bago kayo manood, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video. Malaking tulong po ito sa paggawa namin ng kwento. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring sabihin kung saan kayo nanonood. Gustong-gusto naming malaman. Sana ay magustuhan ninyo ang pakikinig sa nakakawiling kwentong ito. Anak ka lang ng isang tagalinis, tapos pakakasalan mo ang anak ko. Ang sampal na yan, dapat ipagpasalamat mo pa. Umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Rufa Gutierrez sa buong grand ballroom ng hotel. Sabay-sabay na napasinghap ang 200 bisita. Sa mapuputing pisngi ng nobyang si Francine Diaz, malinaw na nakabakat ang pulang marka ng kamay. Sa tingin mo ba tama na ang isang galing sa ganyang pamilya ay magpakasal sa anak ko? Muling binitawan ni Rufa ang malamig na salita. Sunod-sunod ang pagpatak ng malalaking luha mula sa mga mata ni Francine, ngunit pinigilan niya ito at nanatiling nakayuko sa ilalim ng nagkikislapang chandelier ng marangyang venue. Ang eksenang ito ay masyadong kabalintunaan. Nakakaawa ang hitsura ng nobyang iniinsulto sa mismong araw na dapat sana'y pinagpapala siya. Mommy, tama na po. Kasal po namin ngayon. Nagmamadaling sumingit ang groom na si Donnie Pangilinan. Ngunit pinandilatan lang ni Rufa ang kanyang anak. Tumahimik ka. Problema ito ng mga matatanda. Wala kang karapatang makialam. Hindi na nakapagsalita pa si Donnie at napayuko na lang. Dahil sanay siyang nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang ina, wala siyang lakas ng loob na sumagot. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. May mga kumuha ng cellphone at nagsimulang magbidyo, habang ang iba naman ay napapailing at napapatalak. Biglang nanlamig ang atmosfera sa loob ng reception. Uy, tingnan niyo ang tatay ng nobya. Namumutla sa galit. Oo nga, anong pakiramdam kaya ng isang ama na makitang ginaganyan ng anak niya? Kawawa naman ang nobya. Nakakuha siya ng ganyang klaseng biyenan. Lalo pang lumakas ang bulungan ng mga bisita. Nakakuyom ang mga kamao ni Ian Veneracion habang pinapanood ang lahat ng nangyayari. May malamig na galit na bumabalot sa kanyang mukha. Ang pakiramdam ng isang ama na makitang iniinsulto ang anak na 30 taon niyang pinaghirapang palakihin ay hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Bahagyang tumango si Francine sa kanyang ama. Isa itong senyales na pakiusap na magtimpi muna siya. Pagkakita sa nagmamakaawang mga mata ng anak, dahan-dahang ipinikit ni Ian ang kanyang mga mata. Ngunit sa kanyang puso, nagsimula ng mag-alab ang apoy ng paghihiganti. Papa, ayos lang po ako, magtitiis po ako. Kailangan ko lang palipasin ang araw na ito, bulong ni Francine sa mahinang boses. Ngunit sa isipan ni Ian Veneracion, umaapoy na ang plano ng pagganti. Para sa isang taong gumapang mula sa laylayan habang buhay, mayroon siyang isang natatanging kapangyarihan. Tumingin si Rufa sa paligid na may ngiti ng tagumpay. Akala niya ay umaayon ang lahat sa gusto niya. Tuwang-tuwa siya na napaluhod niya ang nobya at naipakita ang kanyang mataas na antas sa lipunan. Dapat alamin mo kung saan ka lulugar mula ngayon. Huwag kang maging pabigat sa pamilya namin at manahimik ka lang, utos niya. Opo, Mommy. Pagbubutihan ko po mula ngayon. Mas lalo pang yumuko si Francine. Sa sandaling iyon, parang narinig ni Ian ang pagkadurog ng kanyang sariling puso. Ang makitang inaabuso ang pinakamamahal niyang anak ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Ipinagpatuloy ang kasal sa ilalim ng napakalamig na atmosfera. Patuloy sa pagbubulungan ang mga bisita. At hindi man lang makatingin ng diretso ang nobya. Kahit ang groom na si Donnie ay hindi maasikaso nang maayos ang asawa dahil sa takot sa kanyang ina. Congratulations po! Napakaganda ng inyong kasal. Ngunit kahit ang mga mukha ng mga bumabati ay halatang peke at naiilang. Opo, maraming salamat. Nagpalitan ng mga formal na pagbati, ngunit napaka-awkward ng paligid. Ang lahat ay hindi mapakali, habang inaalala ang iskandalong nangyari kanina. Kahit ang litratista na naka-assign sa kasal, ay nakatayo lang na may halong pagkalito habang hawak ang kamera.
Wala ni isang salitang binitawan si Ian Veneracion sa buong durasyon ng kasal ng anak. Tahimik lang siyang nanonood. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may nakatagong malamig na determinasyon. Nag-aalab ang kanyang paninindigan na hindi niya palalampasin ang nangyari sa araw na iyon. Pagkatapos ng kasal, nilapitan ni Francine ang kanyang ama. May bakas pa ng mga luha sa kanyang mga mata. Papa, pasensya na po talaga. Biniyayaan ko po ng kahihiyan ang pangalan ninyo. Marahang hinaplos ni Ian ang buhok ng kanyang anak. Ayos lang yan, anak. Basta masaya ka, sapat na sa akin yun. Huwag kang mag-alala kay Papa. Ngunit sa loob-loob niya, ibang-iba ang kanyang iniisip. Pinaplano na niya ang isang malupit na paghihiganti laban kay Rufa at sa buong korporasyon nila. Tila dumating na ang oras upang gamitin ang tunay niyang kakayahan na 30 taon niyang itinago. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Ian Veneracion sa kanyang opisina sa bahay. Nakakalat sa ibabaw ng kanyang mesa ang mga dokumento tungkol sa Gutierrez Group. Nakabukas din sa screen ng kanyang computer ang website ng kumpanya ni Rufa. Rufa, hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo nang saktan mo ang anak ko. Napakalamig ng kanyang boses. Para kay Ian na gumapang mula sa kahirapan, mayroon siyang pambihirang talento. Ito ang kakayahang tuluyang pabagsakin ang isang buong negosyo. Hindi ko kailanman kalilimutan ang pangiinsultong ginawa mo sa anak ko ngayong araw. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Binuksan ni Ian ang computer at sinimulang imbestigahan ang Gutierrez Group. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Matagal na niyang hindi nagagamit ang mga corporate analysis programs na isa-isa niyang binuksan. Ang kabayaran para sa kahihiyang sinimulan sa kasal ay magiging higit pa sa inaasahan nila. Wala pang kamalay-malay si Rufa kung anong klaseng halimaw ang kanyang ginalaw. Ang tingin niya lang kay Ian ay isang hamak na dating anak ng janitor na naging biyena ng anak niya. Lampas 2:00 na ng madaling araw nang patayin ni Ian ang computer. Nakuha na niya ang pangunahing financial structure ng kumpanya ni Rufa. Sa labas, mukha itong maayos, pero sa pagtingin pa lang sa mga numero, kutob na niyang maraming bulok sa sistema nito. Nanatili si Ian sa harap ng computer hanggang madaling araw. Nakabukas sa monitor ang iba't ibang data ng Gutierrez Group, mga financial statements, business reports, hanggang sa status ng mga subsidiary companies. Kinakalap niya ang lahat. Gaya ng inaasahan, maganda lang sa labas. Pero puro problema sa loob, bulong niya sa sarili. Bilang isang corporate financial analysis expert sa loob ng 30 taon, malinaw na malinaw sa mga mata ni Ian ang mga butas ng Gutierrez Group. May mga maliliit na senyales na nakatago sa iba't ibang parte, na hinding-hindi mapapansin ng mga ordinaryong tao. Ang nakaraan ni Ian Veneracion ay isang sikreto na walang sinuman ang nakakaalam. Sa panlabas, isa siyang simpleng negosyante na may mga prangkisa, pero ang totoo, isa siyang financial investigation expert na kinatatakutan maging ng mga pinakamalalaking korporasyon sa bansa. Mabibilang lang sa daliri ang mga nakakaalam ng tunay niyang background. Ipinanganak bilang anak ng isang tagalinis. Nagsimula siya mula sa pinakababa noong nasa 20 anyos siya. Nag-aaral siya kapag natutulog ang iba, at nagtatrabaho siya kapag naglalaro ang iba. Nagsimula siya sa pagpasa sa CPA board exams, at kumuha pa ng iba't ibang lisensya. Bilang isang certified public accountant, tax consultant, at appraiser, hawak niya ang lahat ng mahahalagang lisensya sa mundo ng pananalapi. Dahil sa kanyang pagsisikap, nakapasok siya sa pinakamalaking accounting firm sa Pilipinas. Doon niya nadiskubre ang kanyang natatanging talento. Ito ang kakayahang hanapin ang mga nakatagong problema sa loob ng mga kumpanyang mukhang perpekto sa panlabas. Noong una, mga simpleng financial audit lang ang ginagawa niya. Ngunit unti-unti, napunta sa kanya ang mga pinakakomplikado at sensitibong kaso. Siya ang nagbunyag ng pandaraya sa libro ng mga malalaking korporasyon, at siya rin ang nag-trace ng mga secret slush funds na konektado sa mga politiko. Dose-dosenang kumpanya ang bumagsak dahil sa pagsusuri ni Ian Veneracion. Mula sa mga negosyong nandaraya sa buwis, malalaking korporasyong gumagawa ng secret funds, hanggang sa mga bilyonaryong pamilya, lahat sila ay nabunyag sa buong bansa dahil sa kanya. Ang bansag sa kanya sa industriya ay ang corporate killer. Sa mga panahong iyon, marinig pa lang ang pangalang Ian Veneracion ay nanginginig na ang mga negosyante. Kumalat lang ang balita na mag-uumpisa siyang mag-imbestiga, bumabagsak na agad ang mga stock prices nila. Ganoon katumpak at kadelikado ang kanyang mga pagsusuri. Ngunit hindi na ipinagpatuloy ni Ian ang trabahong iyon.
Nang ipanganak ang kanyang anak na si Francine, pinili niyang mamuhay ng normal. Lumipat siya sa franchise business at namuhay ng tahimik. Hindi niya kailanman sinabi sa kanyang anak ang tungkol sa kanyang nakaraan. Gusto ko lang maging isang normal na ama. Hindi dapat matakot sa akin si Francine. Bulong ni Ian sa sarili noong mga panahong iyon. Ngunit ngayon, tila kailangan na niyang gumawa ng ibang desisyon. Ang taong nagtulak sa kanya na bumalik sa dati niyang anyo ay walang iba kundi si Rufa. Anak, oras na para ipakita ko sa kanila kung sino talaga ang papa mo, bulong ni Ian habang tinitingnan ang litrato ni Francine. Sa litrato, nakangiti ng napakatamis si Francine suot ang kanyang wedding dress, ngunit sa mismong araw ng kasal, puro luha lang ang pumatak sa kanyang mga mata. Kinaumagahan, tinawagan ni Ian ang isang lumang kaibigan at kasamahan. Isang taong higit 10 taon na niyang hindi nakakausap. Dingdong, ako to. Si Ian. Matagal na tayong hindi nag-usap ah. Tila nagulat ang kabilang linya nang marinig ang boses ni Ian. Halatang nataranta siya sa biglaang pagtawag na ito. Kuya Ian, ang tagal na nga natin hindi nag-uusap. Anong kailangan mo? Huwag mong sabihing babalik ka. Si Dingdong Dantes ay nagtatrabaho ngayon bilang isang sikat na abogado sa isang malaking law firm. Siya ang isa sa mga kasamahan noon ni Ian sa mga corporate analysis operations. Siya rin ang isa sa mga pinakanakakaalam ng kakayahan ni Ian. Kailangan ko ng tulong mo. Narinig mo na ba ang Gutierrez Group? Gutierrez Group? Isang conglomerate yan, pero sobrang lakas nila ngayon. May negosyo sila sa construction, retail, at manufacturing. Bakit po? Kailangan ko itong ipa-audit. Nanlamig si Dingdong sa sinabi ni Ian. Ang ibig sabihin ng pagbalik ni Ian sa corporate analysis ay may isang kumpanyang nasa napakalaking panganib. Kung gagalaw ka ulit, ibig sabihin may malaking problema. Personal ba ito, kuya? Kinalaban nila ang anak ko. Sa isang linyang iyon, naintindihan na agad ni Dingdong ang lahat. Alam na alam niya kung gaano kamahal ni Ian ang kanyang anak. At alam din niya kung anong trahedya ang sasapitin ng sinumang naglakas loob, nagalitin ng isang Ian venerasyon. Masusunod po, titipunin ko ang lahat ng impormasyon na kaya kong kunin. Bigyan mo ako ng ilang araw. Salamat. Gawin mo ng malinis at perpekto gaya ng dati. Nakipag-ugnayan din si Ian sa iba pang mga dating kasamahan. Mga sikat na CPA, tax consultants, at financial experts na hindi makatanggi sa kanyang pabor. Mayroon silang malalim na tiwala at utang na loob na nabuo noong magkakasama pa silang nagtatrabaho. Ang network at koneksyon na 30 taon niyang itinayo ay muling nagsimulang gumalaw. Mula sa kani-kanilang mga posisyon, nagsimula silang mangalap ng impormasyon tungkol sa Gutierrez Group. Parang isang sapot ng gagamba na biglang naging aktibo ang kanilang operasyon. Mag-isang sinusuri ni Ian ang mga financial statements ng Gutierrez Group. Mukhang malinis ito sa panlabas. Pero nang pagmasdan niyang mabuti, may mga kahina-hinalang detalye. Kakaiba ang cash flow nila. Lumalaki ang benta, pero kulang ang aktwal na pera. Malinaw na senyales ito na may problema sa pagpondo nila. Sa karanasan niya, kapag lumalabas ang ganitong pattern, madalas ay may kinalaman ito sa mga secret slush funds o window dressing. Hindi maipaliwanag ng normal na operasyon ng negosyo ang ganitong paggalaw ng pera. Kailangan kong siliping mabuti. Siguradong may itinatago sila. Buong magdamag na nag-analisa ng mga dokumento si Ian. Wala pa ring ideya si Rufa kung anong klaseng diablo ang kinalaban niya. Ang tingin niya pa rin ay isa lang itong ordinaryong pamilya ng tagalinis na naging balae nila. Pero malapit na siyang matauhan. 3:00 ng madaling araw, nakatutok pa rin ang mga mata ni Ian sa monitor. Tinitrace niya ang mga international bank transfers ng Gutierrez Group. Isa-isa niyang kinakalas ang napakakomplikadong istruktura ng mga offshore transactions. Ano to? Ang weird naman nito. Nakuha ng atensyon niya ang isang numero sa screen. Mayroong 800 milyong piso na inilipat sa isang offshore company na mukhang dummy corporation lang at idinaan pa ito sa napakaraming palusot na account bago nakarating doon. Kung ordinaryong transaksyon lang ito, hindi na kailangang dumaan sa ganito kakomplikadong proseso. Malinaw na paraan ito para itago ang pera. Ilang daang beses nang nakita ni Ian ang ganitong galawan, kaya isang tingin niya lang ay alam na niya agad. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Ian. Hindi pwedeng magkamali ang 30 taon niyang karanasan. Siguradong may mga nakatagong black money
o slush funds ang kumpanya nila. Mas lalo pa siyang naghukay ng malalim. Hinanap niya ang mga tunay na may-ari ng mga offshore dummy accounts at sinundan ang bawat paggalaw ng pondo. Parang nagkakalag ng buhol-buhol na sinulid, inisa-isa niyang buwagin ang istruktura ng kumpanya. Mula sa Cayman Islands, British Virgin Islands, hanggang Singapore, umiikot ang pera sa iba't ibang bansa bago maitago. Iisa lang ang dahilan kung bakit ginawa ang ganitong kahirap na setup, upang itago kung saan nanggaling ang pera. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, naging malinaw na ang buong litrato. Ang Gutierrez Group, na mukhang matatag na negosyo sa labas, ay ginagamit pala bilang daluyan ng iba't ibang iligal na pondo. Mga kickback mula sa mga subcontractors, mga peking transaksyon para makaiwas sa buwis, at maging pondo para manuhol ng mga politiko, lahat ng ito ay konektado. Bihira lang mangyari na ang isang kumpanya ay may ganito karaming kasangkapang iligal. Rufa, sa sandaling sinampal mo ang anak ko, tinapos mo na rin ang sarili mong pamilya. May kasiguruhan sa boses ni Ian. Sa dami ng ebidensyang ito, sapat na ito para tuluyang gibain ang buong Gutierrez Group. Sabay-sabay silang iimbestigahan ng National Bureau of Investigation at maging ng Bureau of Internal Revenue. Kinaumagahan, tinawagan ni Ian si Dingdong Dantes. Punong-puno ng kumpiyansa ang boses niya. Dingdong, tapos na ba ang mga dokumento mo? Pwede ba tayong magkita mamayang hapon? Opo, kuya. Pero teka, may nakuha ka na ba agad? Iba ang tono ng boses mo eh. May na-trace akong nasa 800 milyong piso na secret funds. Simula pa lang yan. Napasinghap si Dingdong. Ang ganitong halaga ay nakamamatay para sa isang malaking negosyo. At kung sinabi ni Ian na simula pa lang ito, siguradong mas malaki pa ang totoong halaga. Pupunta ako sa opisina mo mamayang 3:00 ng hapon, kuya. May kailangan ba akong ihanda? Inihanda ko na ang lahat ng kailangan mo bilang abogado na magre-review. Tingnan mo na lang at ikaw na ang humusga. Sa oras ding iyon, nagsisimula na ang isang normal na araw sa kumpanya. Tuwang-tuwa si Rufa, dahil naiisip niya na naturuan niya ng magandang leksyon ang kanyang manugang. Nagmamalaki pa siya sa mga kaibigan niya sa isang mamahaling cafe. Siguradong hindi na magmamarunong ang anak ng tagalinis na yon. Nilinaw ko sa kanya kung saan siya nakalugar noong araw mismo ng kasal. Pagmamalaki ni Rufa sa kanyang mga amiga. Tuwang-tuwa siya at tila may napakalaking na-achieve. Dapat lang, sa umpisa pa lang kailangan na nilang malaman ang limitasyon nila para hindi ka mahirapan sa huli. Kailangang maging matapang ang biyenan para hindi masira ang pamilya. Correct. Napakabastos na kasi ng mga kabataan ngayon. Pagsang-ayon ng kanyang mga amiga. Ngunit hindi nila alam kung anong klaseng tao ang kinalaban nila. 3:00 ng hapon nang dumating si Dingdong sa opisina ni Ian. Bitbit niya ang makapal na bungkos ng mga papeles. Ito ang mga pangunahing impormasyon na nakuha niya tungkol sa Gutierrez Group. Kuya, sobrang lala pala nito. Namangha si Dingdong, habang tinitingnan ang mga dokumentong inihanda ni Ian. Nakakamangha na sa loob lang ng 2 araw, nakapag-compile na siya ng ganito karaming data. May 12 ng dummy companies sa labas ng bansa. At ang total ng slush funds nila ay malamang aabot sa higit 2 bilyong piso. Isa-isang ipinaliwanag ni Ian ang mga dokumento. Tumugma ang mga impormasyong nakalap ni Dingdong sa mismong analysis niya. Sa ganitong ebidensya, pwedeng-pwede na itong pasukan ng NBI at sabayan pa ng tax audit ng BIR. Opo, at mas nakakagulat pa ito kuya. Naglabas si Dingdong ng isa pang folder. Mga ebidensya ito na nagpapakita ng koneksyon nila sa mga politiko. Taon-taon, milyon-milyong piso ang nilalabas nila para manuhol ng mga nakaupo sa pwesto. Magiging napakalaking eskandalo nito kapag pumutok. Tumango si Ian. Mas malaki ang problema kaysa sa inaasahan niya. Hindi na ito simpleng corporate fraud. Isa itong malaking kaso na aabot sa buong sangay ng politika. Sige, umpisahan na natin to. Pagkalipas ng 30 taon, bubunutin ko na ulit ang espada ko. Bakas ang napakalamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Dumating na ang oras para pagbayarin ang mga nang insulto sa kanyang anak. Wala pang alam ang mga empleyado ng Gutierrez Group. Ngunit paparating na ang isang malaking unos na babayo sa kanila. Ang unos na may pangalang Ian Veneracion ay papalapit na. Nagsimulang gumalaw ng sistematiko si Ian. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon na naipon niya sa loob ng 30 taon para hukayin ang mga baho ng kumpanya. Parang isang perpektong makina na nagsimulang umikot ang kanyang network. Ang unang tinawagan niya
ay ang dati niyang katrabaho na si Marvin Agustin, isang sikat na CPA. Si Marvin ay CEO ngayon ng isang kilalang accounting firm ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang utang na loob kay Ian. Kuya Ian, ang tagal na napatawag ka. Marvin, alam mo ba ang Gutierrez Group? Nagkaroon na ba kayo ng transaksyon sa kanila? Gutierrez Group? Yung kumpanyang na-audit ng BIR ilang taon na ang nakakaraan pero nakalusot din. Kami ang naging consultant nila noon. May napansin ka bang kakaiba sa kanila noon? Napaisip si Marvin. Kahit ilang taon na ang nakalilipas, may naalala siyang isang kakaibang detalye. Kung iisipin ko, medyo kahina-hinala yung mga overseas transactions nila. Yung pera na nilabas nila, bilang pambayad sa mga consulting services daw sa labas ng bansa, hindi nag-match sa aktual na serbisyong nangyari. Pero bakit mo biglang tinatanong? Nasa'yo pa ba ang mga records mula noon? Siyempre naman. Lahat ng tax audit files, kailangan itabi ayon sa batas. Pwede mong kunin kahit kailan. Nang gabing iyon, ibinigay ni Marvin ang lahat ng tax audit files ng Gutierrez Group kay Ian. Sa loob ng makakapal na folders ay nandoon ang lahat ng detalye na sinuri nila noon. Tingnan mo to. Sobrang laki ng perang nilabas nila para sa mga foreign consulting fees na yan. Hindi nagtutugma sa totoong ginawa. Kahit noon pamanduda na ako. Kaya lang wala kaming solidong ebidensya kaya nakalusot. Nang suriin ni Ian ang mga papeles, nakita niya agad na ang daming butas. Nagkalat ang mga ebidensya ng mga peking transaksyon. Sabi ko na nga ba, noon pa lang may ginagawa na silang kalokohan. Salamat Marvin. Malaking tulong ito. Kinabukasan, nakipagkita si Ian sa pangulo ng isang supplier company na nagkaroon ng transaksyon sa Gutierrez Group. Ipinakilala siya ni Dingdong. Isa siyang lalaking nasa 50 anyos na may-ari ng isang maliit na construction firm. Boss, may naging problema po ba kayo nang mag-transact kayo sa Gutierrez Group? Biglang dumilim ang mukha ng supplier. Parang isang pigsa na pumutok. Biglang lumabas ang lahat ng reklamo niya. Problema? Naku, hindi lang isa. Binabarat nila kami sa kontrata, tapos laging delayed ang bayad. Ang ganda ng sinasabi nilang partnership, pero ang totoo, pinipigalang nila kami hanggang sa matuyo. Pwede niyo po bang ikwento ng detalyado? Noong pumirma kami ng kontrata, napagkasunduan na yung presyo. Tapos bigla na lang silang mag-uutos na ibaba yung presyo sa gitna ng project. Kapag umangal kami, babantaan kaming papalitan ng ibang contractor. May mga hawak po ba kayong ebidensya nito? Siyempre naman. Hindi lang naman kasi isang beses nangyari yan eh. Naisip ko na, baka sakaling magamit ko, tubalang araw kaya inipon ko lahat. Nilabas ng lalaki ang isang makapal na binder. Nandoon ang lahat ng patunay ng pang-aabuso ng Gutierrez Group. Nandoon ang mga orihinal na kontrata, ang mga resibo na iba ang nakalagay na halaga, ang mga unilateral na memo na nagbababa ng presyo, at ang mga demand letters tungkol sa delayed payments. Mayroon pa siyang mga voice recordings ng tawag. Pwede na itong i-file sa DTI at Philippine Competition Commission, komento ni Ian. Oo nga po. Pero anong laban ng isang maliit na kumpanya laban sa isang higanteng korporasyon? Nagtiis na lang kami kaysa mawalan ng trabaho. Galit na galit si Ian sa narinig. Lalo siyang nandiri sa ugali ng Gutierrez Group na mahilig mang-api ng mga maliliit na tao. Boss, huwag na kayong magtiis. Ako nang bahala, tatapusin ko na ang problemang ito. Ilang araw ang lumipas. May isang di inaasahang whistleblower na lumitaw. Isa siyang dating empleyado sa accounting department ng Gutierrez Group. Kinonekta siya ng isa sa mga kilala ni Dingdong. Sir, ako po si Kim. Nagtrabaho po ako sa Gutierrez Group 5 taon na ang nakakaraan. Ganun ba? Bakit ka napatawag? Narinig ko po na nag-iimbestiga kayo tungkol sa kumpanya nila. Mayroon po sana akong mga ebidensya na pwedeng makatulong. Dahan-dahang naglabas si Kim ng isang USB flash drive. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nandito po ang mga detalye tungkol sa mga secret funds nila. Kinopya ko po ito ng palihim bago ako mag-resign. Bakit mo itinago ito? Naisip ko po kasi na darating ang araw na magagamit ko to. Alam ko kung gaano kadumi ang mga ginagawa nila. At hindi na po kinaya ng konsensya ko. Laman ng USB ang mga nakakagimbal na impormasyon. Mga bilyon-bilyong pisong gastos na pinalusot gamit ang mga peking resibo, mga overseas transactions, na hindi naman totoong nangyari, at listahan ng mga perang ipinadala sa mga politiko. Totoo ba to lahat?
Hindi ba ito na-edit? Opo, ako mismo ang nag-process ng mga iyan. Sobrang na-stress po ako noon kaya itinabi ko ang mga ebidensya. Pinipilit kasi ako ng accounting manager namin na gumawa ng mga pekeng papeles at i-manipulate ang libro. Nagpasalamat si Ian kay Kim. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa salaysay at ebidensya mula sa isang insider. Napakalaking tulong nito. Kung may kilala ka pang iba na pwedeng tumulong, pakisabi na lang sa akin. Sige po, may ilan pa akong kasamahan noon na sigurado akong ganoon din ang nararamdaman. Kakausapin ko po sila. Sa loob lamang ng isang linggo, napuno ang mesa ni Ian ng mga matitibay na ebidensya laban sa Gutierrez Group. Mga secret funds, tax evasion, pang-aabuso sa mga contractors, at bribery sa mga politiko, lahat ng iligal nilang gawain ay nakalatag na. Sapat na to. Kaya na itong imbestigahan ng NBI, BIR, at SEC ng sabay-sabay. Napangiti si Ian sa nakita. Handang-handa na siyang pabagsakin ang kumpanya nila. Wala pa ring ideya si Rafa sa laking pagkakamaling ginawa niya. Pero malapit na niyang malaman kung ano ang tunay na kakayahan ng inaakala niyang simpleng biyenan. Samantala, kumakain ng hapunan si Francine kasama ang asawang si Donnie sa kanilang bagong bahay. Isang linggo na ang nakalipas mula nang ikasal sila, pero mabigat pa rin sa dibdib niya ang nangyari. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello po? Pagsagot ni Francine. Isang malamig at mataray na boses ang narinig niya. Boses ito ni Rufa. Ikaw ba yan? Ako to. Mommy, napatawag po kayo. Totoo bang may ginagawang kalokohan ang tatay mo laban sa kumpanya namin? May pinapaimbestigahan daw siya. Hindi maintindihan ni Francine kung anong sinasabi ng kanyang biyenan. Wala siyang alam na nag-iimbestiga ang kanyang ama. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Ano pong ginawa ni Papa? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko na ang lahat. Nanghihimasok ang tatay mo sa kumpanya namin. Patalim ng patalim ang boses ni Rufa. Malayong malayo sa sosyal at maarte niyang boses na madalas marinig ng mga tao. Sabihin mo sa tatay mo na itigil niya yan. Kundi gagawin kong impyerno ang buhay may asawa mo. Hindi ako papayag na tapakan niyo kami. Mommy, hindi ko po talaga alam kung anong ginawa ni Papa. Wala po akong alam. Binaba ni Rufa ang tawag ng walang pasabi. Naiwang tulala si Francine habang nakatingin sa cellphone. Nagulat siya sa biglaang pananakot. Babe, anong nangyari? Bakit namumutla ka? Nag-aalalang tanong ni Donnie. Sabi ng mommy mo nag-iimbestiga raw ang papa ko tungkol sa kumpanya niyo. Hindi ko naman alam kung bakit. Pinagbabantaan pa niya ako. Naitigil daw yun. Nag-alala rin ang mukha ni Donnie. Napapansin din niya lately na sobrang nagiging sensitibo ang kanyang ina at may tensyon na nangyayari sa loob ng kumpanya. Baka na-misunderstand lang ni mommy. Ano namang gagawin ng papa mo nagmamanage lang naman siya ng mga restaurant. Ngunit taliwas sa sinabi ni Donnie. Lalo pang lumala ang mga pananakot ni Rufa. Sunod-sunod na tumawag si Rufa kay Francine. Nang gabing iyon, tumawag ulit ito, at mas naging direktahan ng banta. Kapag hindi tumigil ang tatay mo, sisiguraduhin kong mawawalan ng trabaho ang asawa mo sa kumpanya. Isang salita ko lang. Tapos siya, Mommy, parang awa niyo na po, huwag niyo namang gawin yan. Kakausapin ko po si Papa. Kahit hindi ko po talaga alam ang nangyayari. Pues, siguraduhin mo, subukan niyo kaming kalabanin, at hindi kayo sisikatan ng araw. Ihanda mo na ang sarili mo. Sa kalbaryo ng buhay may asawa niyo. Muli, pinatay agad ni Rufa ang tawag. Umiiyak na nakatingin si Francine sa kanyang asawa. Babe, anong gagawin natin? Ayaw tumigil ng mommy mo sa pagbabanta. Kahit si Donnie ay hindi na alam ang gagawin. Kilala niya ang kanyang ina, hindi magiging madali ang paglutas sa sitwasyong ito. Umiiyak na tinawagan ni Francine ang kanyang ama. Hindi na niya kayang itago ang takot ng mag-isa. Papa, si Francine po ito. Anak, anong problema? Iba ang boses mo, may nangyari ba? Papa, kasi po tinatawagan ako ng biyenan ko. Pinagbabantaan po niya ako. Gagawin daw niyang impyerno ang buhay ko kapag hindi niyo tinigil yung ginagawa niyo sa kumpanya nila. Biglang nanigas at nanlamig ang mukha ni Ian. Sumabog ang galit niya dahil direktang pinagbabantaan na ng matandang iyon ang mismong anak niya. Ano pang sinabi niya sa'yo? Gagawin daw niyang impyerno ang pagsasama namin at sisantihin daw niya si Donnie sa kumpanya nila. Papa, may ginagawa po ba talaga kayo? Sa sandaling iyon,
Tuluyan nang sumabog ang galit ni Ian Veneracion. Hindi na sapat ang pambabastos nito sa kasal. Ngayon ay nang-aabuso at nananakot pa siya. Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Papa, tama na po. Ayos lang ako. Kaya ko pong magtiis. Umiiyak na pakiusap ni Francine. Natatakot siya na baka lalong lumala ang gulo dahil sa kanya. Hindi. Hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo. Ang pagtitiis mo ay hindi solusyon dito. Ramdam ang hindi matitinag na determinasyon sa boses ni Ian. Anak, oras na para ipakita ko kung sino talaga si Papa. Hindi na kita hahayaang masaktan pa. Huwag kang mag-alala, at isipin mo na lang ang kaligayahan mo. Lulutasin ni Papa ang lahat ng ito. Mula ngayon, walang sino man ang pwedeng mambastos sa'yo. Pagkababa ng telepono, ikinuyom ni Ian ang kanyang mga kamao. Ang direktang pananakot ni Rufa sa kanyang anak ay isang deklarasyon ng giyera. Lumampas na siya sa linya. Dingdong, ako to. Kailangan na nating pabilisin ang plano. Hindi na ako makakapaghintay. Nagulat si Dingdong sa sinabi ni Ian. Bakit kuya? Iba na ang tono mo ah. Tinawagan at diretsahang pinagbantaan ni Rufa ang anak ko. Gagawin daw niyang impyerno. Ang buhay may asawa ni Francine. Hindi ko na to kayang palampasin. Sige po, bukas na bukas din, ipapasa ko na lahat ng ebidensya sa NBI at sa DOJ. Nakahanda na rin po ang lahat. Sabay-sabay nating galawin ang DOJ, BIR, SEC, at ang media. Tapusin na natin sila sa isang iglap. Opo, uumpisahan ko na bukas ng umaga. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Ian nang maalala ang luha ng kanyang anak. Malapit nang mapagtanto ni Rufa kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa niya. Sa kabilang banda, masayang kumakain si Rufa sa isang fine dining restaurant kasama ang mga kaibigan niya. Ipinagmamalaki pa niya kung paano niya tinakot ang manugang niya. Ang kapal ng mukha ng matandang tagalinis na, yun na kalabanin tayo. Nakakatawa. Binalaan ko na agad yung manugang ko. Oo nga. Ang hirap talaga kapag hindi alam ng tao ang lugar niya. Kailangan talaga sa umpisa pa lang klaro na kung sino ang boss. Gatong naman ng mga amiga niya. Pero wala silang ideya na ang taong binangga ni Rufa ay ang pinakanakakatakot na kalaban. Malapit nang mabasag ang labis na kayabangan ni Rufa. Ang opisina ni Ian Veneracion ay nagmukhang war room bago sumabak sa giyera. Nakasalansan sa ibabaw ng kanyang mesa ang daan-daang pahina ng ebidensya na magpapatunay sa mga kasalanan ng Gutierrez Group. Dingdong, kamusta ang preparation natin para sa DOJ at NBI? Bitbit ang makakapal na folder. Sumagot si Dingdong nang may matinding kumpiyansa. Perpekto na, kuya. Mismong pinuno ng Economic Crimes Division ang mag-asikaso. Sa dami ng ebidensyang ito, agad na silang maglalabas ng warrant at magsisimula ng investigasyon. Mabuti. Kamusta ang sa BIR ni Marvin? Tapos na rin ba ang tax evasion report nila? Nasa 2 bilyon daw ang na-evade na buwis, sabi niya. Tumango si Ian. Ang network niya sa nakalipas na 30 taon ay nagbunga rin. Gumagalaw na ang mga eksperto sa bawat field. Handa na ba ang mga media? Opo. 3 kilalang business journalists na ang naka-standby. Exclusive scoop ito. Nakalink na rin tayo sa mga major TV networks pati na sa mga broadsheet. Buong pagmamalaking sagot ni Dingdong. Tiyak na malaki ang atensyon ng media sa ganito kalaking iskandalo. Nang gabing iyon, tinipon ni Ian ang lahat ng kasangkot para sa huling pag-check ng mga plano. Nasa opisina niya si Dingdong, si Marvin Agustin, ang contractor, at ang whistleblower na si Kim. Sige, tingnan natin itong huli. Simulan natin sa mga ipapasa sa NBI at DOJ. Panimula ni Ian. Binuklat ni Dingdong ang mga nakatalang dokumento. 150 pages para sa mga secret funds, 200 pages para sa tax evasion, at 100 pages para sa panunuhol sa politika. Nakalagay na rito lahat ng source natin na highly credible. Naglabas din si Marvin ng mga ebidensya mula sa panig ng tax. 300 pages naman ito para sa tax audit kasama na yung mga offshore shell companies nila. Himay na himay natin kung paano nila inikot yung pera para makaiwas sa buwis. Inihanda rin ng maliit na contractor ang mga ebidensya laban sa corporate bullying ng kumpanya. May ebidensya po ako galing sa 50 iba't ibang suppliers na inabuso nila. Sigurado akong kakasuhan ito ng Philippine Competition Commission. Tapos may mga recorded calls pa. Solid na solid ito. Inabot din ng dating empleyado na si Kim ang pinakamahalagang internal files na hawak niya.
Ito naman po ang pang-whistleblower. Laman nito ang pamemeke sa mga libro, pekeng resibo, at paano nila mismo kinukuha yung secret funds mula sa loob. Sinuri ni Ian ang lahat ng dokumento ng maingat. Kahit ang sikat na abogadong si Dingdong, ay namangha sa galing nitong mag-organisa ng ebidensya. Kuya, sa ganitong setup, matatapos natin sila sa isang tira lang. Ngayon lang ako nakakita ng ganito ka-solid na kaso. Dapat lang, kailangan nilang pagbayaran ng ginawa nila sa anak ko. Walang kwenta kung hindi perpekto ang paghihiganti natin. Malamig ang mga mata ni Ian. Makikita mo ang matinding determinasyon ng isang veteranong muling bumunot ng espada makalipas ang 30 taon. Bukas, alas 9 ng umaga ang submission sa DOJ. Kasabay ng pag-file sa BIR. At alas 2 ng hapon ang press briefing sa media. Sabay-sabay natin silang pasasabugin. Tumango silang lahat. Isang perpektong patibong ang nabuo laban sa kalaban. Walang kawala ang Gutierrez Group. Pero kuya, paano kung makatunog sila at sirain nila ang mga ebidensya bago tayo makagalaw? Nag-aalalang tanong ni Dingdong. Hindi natin sila bibigyan ng oras. Ang sabay-sabay na atake ay para hindi na sila makapag-react. Yan ang diskarte natin. Perpekto ang plano ni Ian Veneracion. Aatakihin sila sa oras na hindi sila makakagalaw at gigibain ng buo. Samantala, prenting nanonood ng drama si Rufa sa kanyang mansyon. Wala siyang kamalay-malay sa dilubyong darating sa kanya kinabukasan. Ano namang magagawa ng matandang tagalinis na yun laban sa atin? Nagyayabang lang yon. Ni hindi nga niya mapalaki ng tama ang anak niya, patuloy sa pagmamaliit si Rufa. Hindi talaga niya alam kung gaano kalaki ang kasalanan niya. Maging ang opisina ng Gutierrez Group ay tahimik. Wala silang ideya na may paparating na bagyo kinabukasan. Nag-overtime pa ang ibang empleyado. Nakapokus lang sa kanilang mga normal na gawain. Tinawagan ni Ian ang kanyang anak na si Francine bago magsimula ang laban. Gusto niyang magpaalam bago tapusin ang lahat. Anak, simula bukas, wala nang pwedeng mambastos sa'yo. Papa, anong ibig ninyong sabihin? May ginagawa po ba talaga kayo? Malalaman mo rin. Kung sino talaga si Papa, at kung gaano kakahalaga sa akin. Papa, huwag po kayong gagawa ng delikado. Ayos lang po talaga ako. Hindi ito delikado. Papairalin lang natin ang hustisya. Paparusahan natin ang mga taong gumawa ng masama. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Ian sa bintana. Bukas, matatapos na ang lahat. Ang anak ng tagalinis mula 30 taon na ang nakararaan, ay may kakayahan ng magpabagsak ng isang higanteng korporasyon. Rufa, bukas ng umaga na ang huling araw, na mararanasan mo ang payapang buhay. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kabigat ang parusa sa pangiinsulto sa anak ko. Sa mga huling salita ni Ian, lumalim ang gabi ng kanyang paghihiganti. Handa na ang lahat. Kailangan na lang itong isagawa. Kinabukasan, eksaktong alas 9 ng umaga, naipasa ang mga dokumento sa DOJ at NBI laban sa Gutierrez Group. Kasabay nito, ipinasa rin sa BIR ang ulat ng tax evasion nila. Ang perpektong script ay nagsimula na. Nagulat ang assigned prosecutor at ang mga ahente nang makita ang file. Ngayon lang sila nakakita ng ganito kaorganisado at perpektong report. Grabe to. Sinong gumawa ng napakalinis na report na to? Malamang eksperto ang nag-file. Sa dami ng ebidensyang to, pwede na tayong mag-raid agad. Alas 10 ng umaga, umiinom ng kape si Rufa, kasama ang mga kaibigan niya sa lobby ng isang mamahaling hotel. Nagmamalaki pa rin siya tungkol sa ginawa niyang pananakot sa manugang. Biglang nagdagsaan ang mga reporter. Nagkislapan ang mga flash ng kamera at nagsimulang mag-record ang mga video. Mrs. Rufa Gutierrez, kayo po ba ang asawa ng chairman? Oo. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa iskandalo ng 800 milyong pisong slush funds ng Gutierrez Group? Nagulat si Rufa. Hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng mga ito. Wala man lang siyang ideya kung ano ang slush funds. Anong slush funds? Anong pinagsasasabi niyo? Wala akong alam dyan. Totoo po ba ang akusasyong naghuhugas kayo ng pera sa pamamagitan ng mga dummy corporations sa abroad? At ano po ang masasabi ninyo sa pang-aabuso sa inyong mga contractors at hindi pagbabayad sa kanila sa tamang oras? Sunod-sunod ang bato ng tanong ng mga reporters. Namutla ng husto si Rufa. Hindi niya lubos maintindihan kung anong nangyayari. Teka lang. Wala akong alam dyan. Ano bang nangyayari?
Ano po ang komento ninyo tungkol sa video ng inyong pamamahiya at pananampal sa inyong manugang noong araw mismo ng kanyang kasal? Walang tigil ang pag-flash ng mga kamera. Dali-daling tinakpan ni Rufa ang kanyang mukha, gamit ang kanyang mamahaling bag at tumakbo palabas. Nataranta ring sumunod ang kanyang mga amiga. Sa parehong oras, sabay na sumugod ang mga ahente ng NBI at BIR sa mismong building ng Gutierrez Group. Ilang malalaking truck ang pumarada sa tapat nito. Search warrant po mula sa korte. Walang aalis sa inyong mga pwesto, sigaw ng lead agent. Ano po ito? Patingin nga ng warrant. Nang ipakita ng ahente ang dokumento, nanigas ang lahat ng executives ng kumpanya. Ang pagsugod ng sabay ng NBI at BIR ay hindi normal na sitwasyon. Kukumpiskahin namin lahat ng computer at financial documents ninyo. Buksan nyo rin ang mga vaults. Kailangan naming i-check ang mga pera at mamahaling gamit na nandito. Halos kalkalin ang buong opisina, mula sa kwarto ng chairman hanggang sa accounting department. Dose-dose ng mga autoridad ang maingat na kumukuha ng ebidensya. Nagmukhang disaster zone ang buong opisina. Nagbubulungan at takot na takot ang mga empleyado. Ano bang nangyayari? Bakit may raid? Alam niyo ba yung tungkol sa secret funds? Napanood ko na sa news. Nasaan ba si chairman? Paano nangyari to? Nagmamadaling bumalik ang chairman papunta sa kumpanya, ngunit huli na ang lahat. Na-freeze na ang lahat ng accounts ng kumpanya, at naka-hold na ang lahat ng assets nila. Ano ba kasing nangyayari dito? Bakit niyo ginagawa to? Sigaw ng chairman. Iniimbestigahan po namin kayo tungkol sa tax evasion at corporate fraud. Makipagtulungan na lang po kayo. Sagot ng NBI agent. Tulalang pinanood ng chairman habang binubulatlat ang sarili niyang opisina. Ang 30 taon niyang pinaghirapan ay gumuho sa isang iglap lang. Pagsapit ng alauna ng hapon, lumabas na ang breaking news sa lahat ng major channels. Nagkalat ito sa lahat ng TV networks at social media platforms. Breaking news. Ang sikat na Gutierrez Group, nahaharap sa napakalaking kaso ng corruption at tax evasion na iniimbestigahan ng NBI at BIR. Tinatayang aabot sa mahigit 2 bilyong piso ang nasangkot na pera sa kasong ito. Nanlumo si Rufa habang pinapanood ang balita mula sa kanyang mansyon. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Ano to? Sino ang may pakana nito? Wala naman tayong ginawang masama ah. Dumating ang kanyang asawa, ang chairman ng Gutierrez Group, na sobrang nanlulumo. Mukhang tumanda siya ng 10 taon, sa loob lang ng isang araw. Hon, ano bang nangyayari? Nakita ko sa balita yung tungkol sa atin. Hindi ko rin alam. Bigla na lang pumasok ang NBI, at kinuha ang lahat ng documents natin tungkol sa mga illegal funds daw. Sobrang handa nila. Parang plinano talaga to. Biglang may pumasok na isang pangalan sa isip ni Rufa. Yung nag-iisang tao na gumugulo sa isip niya nitong mga nakaraang araw. Huwag mong sabihin, yung matandang tagalinis, ang tatay ng manugang natin. Ano, nababaliw ka na ba? Naiinis na tawa ng chairman, pero sa loob-loob niya, ay kinakabahan din siya. Paano magagawa ng isang ordinaryong tao yan? Nagkataon lang to. Ngunit mas lalo pang lumaki ang kaba sa dibdib ni Rufa. Ang sunod-sunod na pangyayari, matapos niyang bantaan ang manugang niya, ay napakahirap isiping aksidente lang. Pagdating ng 3:00, isang mas nakakagulat na balita ang lumabas. This time, tungkol na ito mismo kay Rufa. Nag-viral ngayon sa social media ang video ng pananampal ni Mrs. Rufa Gutierrez, asawa ng chairman ng Gutierrez Group, sa kanyang mismong manugang sa araw ng kasal nito. Nagkalat sa buong Pilipinas ang mukha ni Rufa, matapos i-upload ng mga bisita ang video. Nakakagimbal na eksena kung saan sinampal ng isang biyenan ang nobya, dahil lang ito ay anak ng isang tagalinis. Sumabog sa galit ang mga netizens. Puno ng pambabatikos ang comment section laban kay Rufa. Tuluyang nawasak ang pag-asa niya. Ang buong buhay at reputasyon niya ay nasira sa loob lang ng isang araw. Pagdating ng 6:00 ng gabi, nilagyan na ng notice of levy and attachment ang mismong mansyon ng mga Gutierrez at ang kumpanya nila. Kinumpiska ang mga mamahaling bag, magagarang sasakyan, at mga alahas nila. Hindi pwede to. Hindi tayo pwedeng bumagsak ng ganito. 30 years nating pinundar to. Iyak ni Rufa. Ngunit malamig ang realidad. Ang kapangyarihan at yamang inipon nila ng 30 taon
ay naglaho ng parang bula sa isang araw. Kinagabihan, ginawa ng special documentary sa TV, ang pagbagsak ng Gutierrez Group. Paano mabilis na bumagsak ang isang malaking korporasyon sa isang araw lang? Ayon sa mga eksperto, ang mga perpektong ebidensya at ang sabay-sabay na pag-atake ng gobyerno ang tuluyang nagpabagsak dito. Hindi po ito magagawa ng ordinaryong tao lang. Halatang ang nagplano nito ay isang master strategist, sabi ng isang analyst sa TV. Doon lang tuluyang napagtanto ni Rufa kung sino talaga ang kinalaban niya. Ang taong inaakala niyang hamak na tagalinis ay isang napakadelikadong tao. Kinabukasan, laman pa rin ng lahat ng balita ang Gutierrez Group. Lahat ng media outlets ay nakatutok sa kanila. Asawa ng chairman ng Gutierrez Group na si Rufa Gutierrez, lumuhod at humingi ng public apology. Nakayuko si Rufa sa harap ng mga reporters at kamera. Wala na ang maarte at mayabang niyang aura mula kahapon. Imbes na mamahaling damit, nakasuot na lang siya ng isang simpleng itim na damit. Lubos ko pong pinagsisihan ang pangiinsultong ginawa ko sa aking manugang dahil lang sa siya ay anak ng isang tagalinis. Nanginginig ang boses niya. Ang trauma na naranasan niya mula sa mabilisang pagkasira ng buhay nila ay halata sa mukha niya. Ang ginawa kong pananampal sa nobya sa araw ng kanyang kasal ay isang napakalaking pagkakamali at hindi ko ito maipagtatanggol. Sobrang nahihiya po ako at humihingi ako ng tawad. Sabay-sabay na nag-flash ang mga kamera at umulan ng mga tanong. Paano po kayo hihingi ng tawad sa manugang ninyo? Pupuntahan ko po siya ng personal at magmamakaawa ako sa kanya. Na-realize ko na po kung gaano kalaki ang kasalanan ko, pati na rin sa kanyang ama. Hihingi ako ng tawad. Tingin niyo po ba may kinalaman ang balain ninyo sa nangyaring pagbagsak ng inyong kumpanya? Nag-alangan sandali si Rufa. Alam na niya ngayon kung gaano kapangyarihan si Ian Veneracion. Ayaw ko na pong isipin yan. Isa lang ang sigurado, napakalaki po ng kasalanan ko. Naka-live broadcast sa buong bansa ang public apology ni Rufa. Isang napakakahiyahiyang senaryo sa harap ng buong Pilipinas. Samantala, nanonood ng balita si Francine sa kanyang bahay. Tumutulo ang kanyang luha. Sobrang halo-halo ang emosyon na nararamdaman niya. Babe, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Donnie. Nasasaktan siyang makita ang nanay niyang nagkaganon, pero mas nag-aalala siya para sa asawa niya. Oo, okay lang ako. Masyado lang magulo ang isip ko. Sigurado akong nahihirapan na rin ng husto ang mommy mo. Halo-halo ang pakiramdam ni Francine. Nakita niya kung paano nawasak ang biyenan niya, kaya nakaramdam siya ng awa at galit ng sabay. Hindi rin mapakali si Donnie. Kahit kasalanan ng ina niya, masakit pa ring makita na bumagsak ang pamilya niya. Babe, puntahan kaya natin si mommy? Baka kailangan niya ng makakasama ngayon. Tiningnan ni Francine ang asawa. Imbes na magalit palalo, na-appreciate niya na kahit papaano, ay naging maunawain pa rin ito. Pagsapit ng hapon, binisita si Francine ng kanyang amang si Ian Veneracion. Pareho pa rin ang hitsura ng ama niya, tulad ng dati. Papa, naiyak na lang bigla si Francine nang makita ang tatay niya. Lahat ng kinimkim niyang emosyon ay biglang sumabog. Pasensya na anak ha, na-stress ka ng husto, niyakap ni Ian ang kanyang anak. Sa loob ng mainit na yakap ng kanyang ama, matagal na umiyak si Francine. Papa, ikaw po ba talaga ang may gawa noon? Yung napapanood ko po sa balita? Oo, anak. Hindi ko kayang panoorin na binabastos ka nila ng ganun na lang. Responsibilidad kong protektahan ka bilang ama mo. Matagal na umiyak si Francine sa balikat ni Ian. Bumalik lahat ng inipon niyang sakit. Ang kahihiyan sa kasal, ang pananakot sa telepono. Lahat ng yun ay nagdaang parang pelikula. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin noon pa? Hindi ko alam na napakagaling niyo palang tao, Papa. Hindi naman ako ganun kagaling, anak. Gusto ko lang protektahan ang kaisa-isa kong anak. Walang tatay ang hindi gagawa ng ginawa ko. Malumanay ang boses ni Ian. Natapos na ang kanyang misyon, at nakahanap na siya ng kapayapaan sa wakas. Mula ngayon, huwag ka nang yuyuko sa kahit na kanino. Isa kang napakagandang anak, mas mataas pa ang halaga mo kaysa sa kahit kanino. Opo, Papa. Magiging matapang na po ako mula ngayon. Tumango si Francine. Dahil sa ama, nakaramdam siya ng tapang na humarap sa kahit sino. Kinagabihan, nagmano at humingi ng tawad si Donnie sa kanyang biyenan. Ibang-iba na ang kilos niya kumpara noon. Papa, humihingi po ako ng tawad. Sumobra po talaga si Mommy. Ako na po ang nahihiya sa mga nangyari.
Hindi mo naman kasalanan yon. At tapos na ang lahat. Tumingin na lang tayo sa kinabukasan. Mainit na tinanggap ni Ian ang manugang niya. Tapos na ang giyera at oras na para magkapatawaran. Basta alagaan mong mabuti si Francine. Yan lang ang mahalaga sa akin. Opo, Papa. Pangako, papalayawin ko siya at mamahalin habang buhay. Makalipas ang ilang araw, personal na pinuntahan ni Rufa si Francine. Wala na yung dating mataray at mayabang na biyenan. Namamayat siya at bakas sa mukha niya, ang matinding pagsisisi. Francine, patawarin mo ako. I'm so sorry talaga. Yumuko ng husto si Rufa. Unang beses niyang humingi ng tawad sa manugang niya. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kasama yung ginawa ko sa'yo noong kasal niyo. Hindi ko nakita kung gaano kakabuting bata. Tiningnan ni Francine ang kanyang biyenan. Nawala na yung malamig na tingin, at pinalitan ito ng pagkaawa. Alam ko pong nahihirapan din kayo, Mommy. Naiintindihan ko po. Salamat dahil napakabuti mo sa akin kahit papaano. Gusto ko sanang bumawi. Gusto kong maging mabuting biyenan sa'yo. Ngayon alam ko na ang kaligayahan mo ay kaligayahan din ng pamilya natin. Nagyakapan silang dalawa. Lahat ng galit at hindi pagkakaunawaan ay nawala sa sandaling iyon. Nangyari ang isang tunay na pagpapatawad. Nang gabing iyon, kumain si Ian at Francine sa isang tahimik na restaurant. Matagal din silang hindi nagbonding nang silang dalawa lang. Papa, maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo, siguro habang buhay na lang akong nakayuko. Hindi mo na kailangang gawin yun, anak. Karapatan mong mamuhay ng nakataas ang noo. Gusto ko lang patunayan yun sa kanila. Hinawakan ni Ian ang kamay ng kanyang anak. Mainit na kamay ng isang mapagmahal na ama. Kagaya ng papa mo na ipinanganak na anak ng tagalinis at narating ang kinaroroonan niya, gusto kong ganyan ka rin katapang. Hindi mahalaga kung saan ka galing. Ang mahalaga ay kung paano ka nabubuhay. Opo, Papa. Lalaban na po ako. Bilang anak ninyo, ang kahihiyang nagsimula sa isang wedding hall ay nagtapos sa isang perpektong paghihiganti. Naprotektahan ni Ian ang kanyang anak at naging isang respetadong manugang si Francine. Maging si Rufa ay natutong mahalin at pahalagahan ang manugang niya bilang isang tunay na ina. Minsan kasi, ang pinakamalaking pagsubok pa ang nagpapabago sa tao. Na-realize nila ang kanilang mali at nagbago sila mula sa puso. Hindi na kailanman yuyuko pa si Francine sa kahit na kanino. Nakuha niya ang tapang ng kanyang ama para harapin ang mundo ng walang takot. Naayos din ng tuluyan ang relasyon niya sa kanyang biyenan. At si Ian Veneracion, bumalik na ulit sa pagiging isang simpleng ama. Natapos na ang misyon niyang protektahan ang kanyang anak, kaya hindi na niya kailangang humawak pa ng espada. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagprotekta sa mga taong mahal mo. Ginawa yun ni Ian ng perpekto, at nakamit ng kanilang pamilya, ang tunay na kaligayahan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-on ang notification bell. Ang inyong mahalagang komento ay nagbibigay ng malaking lakas sa amin. Maraming salamat po sa inyong panunood.